guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Homie Said It. For today's video, pag-usapan natin yung karaniwang nangyayari ngayon dito sa Facebook. No? Ang dami nag-message sa akin regarding sa disabled account, paano i-recover. So, ito yung step-by-step guide. Pero ano lang to, usapan lang muna natin to bakit nga ba nangyayari to ngayon dito kay Facebook. At i-share ko lang, nung isang araw, na-disable din yung ating account. At paano nga ba ang ginawa natin para maibalik agad yung account natin sa mas mabilis na paraan. So, ito yung way paano maibalik ang Facebook account na na-disabled. Kung bago pa lang na-disabled yan, meron po kasi mga rason yan kung bakit na-disabled. So, pag-usapan din po natin yan. Ito yung mga common search question na nakita ko sa ating YouTube. At pasensya na kayo, hindi ko kayo isa-isa. At talakayin na lang natin kung bakit ba na-disabled, ano yung mga ginawa natin previously, and bakit mabilis ngayon mag-disable si Facebook. So, ito yung number one question, paano mag-recover ng disabled Facebook account. Again guys, kapag po na-disabled yung account natin, meron pong notification yan mismo sa application or sa email na nakalink sa ating Facebook account. So, magkaiba po yung suspended saka sa disabled. Kapag po suspended, medyo mas matagal po yung ma-recover compare dito sa disabled account. So, ano nga ba yung mga ginawa ko kung bakit ako na disabled recently? So, pag-usapan natin yan mamaya. Bakit bigla ako na disabled kahit walang violation? And gaano katagal bago ma-recover ang account? Paano mag-appeal sa Facebook disabled account? May chance pa bang maibalik after 30 days? So, ito yung mga common question na nakita ko sa ating YouTube at Facebook account at mga nagme-message sa atin sa Messenger. So, ito yung main problem, bakit bigla ang pagka-disabled ng account? Number one, na-detect po yan ng AI detection. Si Facebook is gumagamit na siya ng Artificial Intelligence Detection System para po ma-detect lahat ng mga suspicious activities na ginagawa ng isang user sa kanyang platform. Katulad ko guys, recently na-disabled yung ating account at bigla na lang wala na, hindi na ako maka-login. So, ito yung notification. Ayan. Ayan, you log in another device to unlock your account. So, ito yung naging yung notification. So, again, magno-notify po iyan kapag po na disable yung account nyo. Pwede nyo makita mismo sa applications nyo. Pwede po sa email. Magno-notify din sa email. So, number two, violation. Yung mga violation, usually kapag mga disabled account, spam activity, civic issue, topic, o yung multiple spamming, pwede multiple messages sa unrelated Facebook friends. Hindi kayo friend pero ang dami mong mini-message. Ano pa ba? Yung mga phishing activities. Yan, yung mga ganyan. Ang ginawa ko kung bakit ako na-disabled recently, dahil nga po, nag-offer tayo ng Piso Wi-Fi Bendo. Ang dami nag-message sa akin. So, isa-isa po yun, nire-replyan ko sa Messenger. At kung kayo po ay nag-a-affiliate sa Shopee, iwasan niyo pong mag-comment ng Shopee link doon sa mga nag-comment sa inyong post. Huwag po maya't-maya link yung ipapasa niyo sa mga comment doon. Huwag niyo i-reply yung link. Instead, ang gawin niyo na lang is call to action na lang. Kung gusto nilang mag-order, pwede nilang i-click yung order here o yung mismong product doon sa may video. Wag po natin i-reply yung link or yung specific product link kasi mababan po tayo. Yan yung nangyari sa akin guys. So, ayan. Awareness lang. Kung kayo po ay affiliate sa Shopee at syempre collaboration niya ni Facebook at ni Shopee. So, pwede nga po kayo mag-promote ng product. Kay Facebook, wag lang po nating aabusuhin. Even yung pag-send or pag-i-spam ng Shopee link, sa mga nagko-comment, di ba? May mga nagko-comment doon, magkano, how, tapos kayo naman is affiliate member din kayo. Huwag niyo po silang i-spam sa sa Messenger. Automatic yan, magkakaroon kayo ng disabled account. Suspicious activity. Ito naman, dahil nga po nagre-reply din ako sa Messenger, lahat po ng nag-how ay isa-isa ko nire-reply ng mga information or details. So, din pala, bawal din tayong sumobra doon. Hindi siya bawal, pero bawal sumobra. So, like for example, maya't-maya,
or segundo lang, ang dami nating reply kaagad. Yun yung isang reason kung bakit na-disable yung account ko. Okay? Kung alam kung saan, hindi alam kung saan mag-appeal. Actually, wala naman siyang appeal, so papakita ko na lang sa inyo yung ginawa ko na guide or procedure. Actually, in-screenshot ko lang naman. At guys, take note kung kayo po ay affiliates dito kay Facebook or kung kayo ay content creator or nagde-generate na kayo ng income dito kay Facebook, I highly suggest guys, kumuha na kayo ng passport. Ito po yung tinatanggap ng ID ni Facebook, passport. Mas mataas po yung approval nito compared po sa mga ID natin na karaniwan like yung driver's license, PhilSys. Nagkaroon po ako ng problem sa payout account at hindi po na-approve yun dahil ang pinasa ko is PhilSys. Tapos, ang inihingi sa akin itong passport at wala pa ako noon that time. So, nagkaroon ako ng limited, ano yun? Sa payout, limited something na hindi ko na makukuha yung payout ko kasi huli na. Hindi umabot itong passport. So, sayang yung payout ko. Pero ganun pa man, kung kayo po ay creator na sa Facebook at wala pa kayong idea, mag-ready na kayo kasi if ever wag naman sana magkaroon ng problem yung payout nyo, ito po yung hinihingi ni Facebook for verification ng ating identity, passport po. Make sure hindi siya expired, okay? So 10 years validity na po ito pag kumuha kayo. So kuha na kayo guys, mura lang naman siya, makayang-kaya niyan, 'di ba? Ang laki naman ng sinasahod sa Facebook. So kumuha na kayo ng passport as soon as possible. Ano lang naman to, pang-reserve natin ng ID for verification kay Facebook. So, kailangan na natin po ng passport. Okay? So, ito yung ginawa ko guys. Pakita ko lang sa inyo. So, ito yung nag-appear sa aking Facebook application. Next niyan, merong option doon. Merong mag-send ako ng ID ng driver's license or PhilSys. And again, based on my experience, yung PhilSys ko tsaka yung driver's license is hindi siya na-approve. So, nakita ko, alam ko, kumuha na ako nito. Ito na po yung pinasa ko kay Facebook for identity verification. So, ang gagawin mo lang, i-scan mo lang yung picture mo dito. Ayan, makikita nyo dyan. Scan your passport photo page. So, dapat malinaw yung pagka-picture nyo. Your ID, take note, no, hindi naman po nire-record ni Facebook tong ating passport. Sabi dito, your ID will only be used to confirm your identity and for the safety, security, and integrity of our platform. It will be deleted within 30 days. We might use trusted service provider to help review your information. So, binubura po ni Facebook yung ating mga ID na pinapasa. So, wala naman tayong problem sa sa mga ganyang inside ng Facebook, 'di ba? So, 'yun. So, nilagay ko dito syempre yung passport information natin, saang bansa, passport number, birthday, tsaka po yung expiration ng passport. Okay, so nung na-input ko na yan, in-scan ko po yung aking passport. Ayan. Ayan, ganyan. Okay? So next, meron po itong NFC na na chips. O chip. Okay, so i-scan mo to sa phone mo. Kung yung phone mo is NFC capable or meron siyang features yung phone mo na yon, ipapatong mo lang dito yung cellphone mo, tas ma-detect na niya yung info ng card mo. Pero kung wala naman, pwede mo siyang i-manual type na lang yung information dito sa passport mo. Okay? So, next niyan, ayan, tinap ko lang yung phone ko dito sa ibabaw ng passport at na-detect na niya. Okay, ayan. And then next, chip read successfully. So, successful na nabasa itong passport natin, guys. And then, ayan yung nilagay ko, passport. Meron pang ibang ID na pwede nyo ipasa. If ever wala pa kayong passport, no, at biglang na-disable yung account nyo, pwede pa rin naman driver's license, national ID, or kung wala pa rin kayo nung tatlo na yan, show more natin. Meron pa dito, marriage certificate, official name change paperwork, green card, voter's ID, family certificate, visa, national, at marami pang iba. So, kung wala pa rin po kayo ng mga ganyang ID, meron pa rin pong dalawa pa na pwede nyo pang isubmit kay Facebook. Ito, upload to non-government ID. So, ayan, both ID have your name. At least one ID has date of your photo. Date
date of birth or photo. Ayan, guys, ayan. So, kailangan dalawa yung i-aano nyo, i-upload nyo. Kapag na-upload nyo na, wait nyo na lang guys siyang approve. So, picturean nyo lang yung photo nyo, yung ID, ganyan. Gamit din syempre yung phone or yung device. Dapat malinaw or good lighting yung paligid. Avoid glare or shadows. No, baka maging blurred yung pagka-picture nyo sa ID nyo. Make sure all your four corner are visible. So, dapat yung mismong ID nyo, nakukuha po siya ng buo. Para pag kinapture nyo, hindi siya putol. So, ito yung sa atin guys. Ayan, napasa ko na yung passport. Skip ko lang para hindi nyo makita yung passport details ko. Ayan, wait lang guys. Skip ko lang yung isang na yung page. So, ayan, napasa ko na yung aking passport. Tapos, after nun, hindi pa. Meron pang yung video selfie. So, kailangan nyo ulit mag-video selfie. Yan yung ginawa ko. Kakapture lang yung camera ng phone nyo sa kaliwa, sa kanan, sa taas. Titingnan lang kayong ganyan, tapos sa baba. Okay, kapag ganun, uploading your information. Sabi dito, identity confirmation in progress, usually 48 hours. Pero guys, good news, dahil nga po passport yung ginamit ko, mas mabilis na yung approval nito sa identity confirmation kay Facebook. So, yan, na-approve na tayo. Na-unlock na natin yung ating account. Yan. So, ganyan yung nangyari. So, I suggest, kung napanood nyo itong video na to, i-share nyo to sa mga kaibigan nyo na content creator or sumasahod na kay Facebook. If ever na magkaroon ng problem yung payout account nyo, ito po yung magagamit nyo na identity verification. Mahirap po kasi magpasa ng driver's license or PhilSys ID kay Facebook kapag payout na yung problem. So, ito naman is suggestion lang. So, kung napanood mo to, mag-set ka na ng appointment dito sa passport. Okay? Or sa DFA. Okay? So, next naman, lumagpas sa deadline. Usually, kailangan natin ma-verify yung ating confirmation or makapag-send na kagad tayo ng ID kapag na-disable yung account natin. Usually, 30 days to 180 days po yan. Kapag po hindi tayo nakapagpasa ng verification identity or ng ID kay Facebook, possible, ma-permanent disabled na siya. So, ito pa yung mga reason bakit na-disable yung account. Number 1, violation ng community standard. Katulad nga po ng ginawa ko, spam, fake engagement, copyright. Pangalawa, suspicious login. Katulad niyan guys, nagla-login po tayo sa different devices or browser. Iwasan nyo din po yan. Lalong-lalo na kung nasa ibang bansa po kayo, tapos ipapalagin nyo yung account sa Pilipinas or sa different location. Yan, possible, baka ma-detect yung inyong iba't ibang location ng IP address. So, po yan, suspicious activity. Pangatlo, fake name, hindi tugma sa ID. Yan, lalong-lalo na kung nag-verified kayo. Yung mga duplicated account nyo, dinidisable na ni Facebook. Again guys, kung kayo po may personal account, yung ating main account is dapat walang kamukha yan. Dinidisable po ni Facebook kahit po same email or phone number yung gamit nyo sa duplicated Facebook account nyo, i-disable ni Facebook yun. Isa lang po na personal account yung gusto ni Facebook. Katulad ko guys, dalawa yung Jose Opo Molleda Jr. So yung isa is dine-activate ko na para hindi ako magkaroon ng problem sa main account ko. Pang-apat, multiple reports mula sa user. Kung kayo po ay nagpo-post about politics, ayan, malakas yung reporting ngayon yan ng mga politic issue. Kaya huwag na kayo mag-post ng mga ganyan. Mare-report lang talaga kayo at mababan yung account nyo or madi-disabled. Pang-lima, automated tools or bots. Usually, wala na namang gumagawa na ito. Pero yung iba kasi guys, nagli-link pa sila ng mga automation system para dumami yung followers, dumami yung likes or views. Pag na-detect po ni Facebook, disabled po ang inyong account. Ito yung 5 ways. Bilisan ko na lang guys, Pasensya na kayo maba to, pero sana nakatulong to, 1 to 5 ways para maiwasan ma-disable yung account. Number 1, gamitin natin yung real name at magpa-meta verified kayo as soon as possible. Lalong-lalo na guys, kung kayo naman is kumikita na kay Facebook, magpa-meta verified na kayo as soon as possible. Pwede i-verify nyo yung personal account nyo or yung page nyo. Pwede po yun. Okay? So, kailangan nyo lang guys talaga
mag-provide ng identification at the same time bayad monthly kay Facebook. Usually, itong ating personal account yung Jose Opomoleda Jr. is verified na siya. Ang monthly bayad ko kay Facebook is nasa 490 pesos or 600 pesos. So, yun guys. Pero okay, bawi naman siya kasi nga kahit papano, meron naman tayong kinikita sa affiliate. So, sa ads, wala na akong kinikita sa ads guys. Kasi nga, kahit kumita yung account ko, hindi ko naman makukuha kasi nga permanent disabled na yung payout ko. Yung payout account ko. Kasi nga, hindi ako nakapag-confirm ng identity. So, yun guys. Pangalawa, bakit na disabled? Iwasan natin yung spamming activity. Pagko-comment ng marami, pag-spam sa messenger, at yun, mga phishing activity, pag-share ng links, di ba? Yung mga Shopee links, iwasan niyo yan. Pang-apat, secure ang account. Pwede kayo guys mag-turn on ng inyong two-factor authentication. Pwede nyo i-turn on yun sa setting ng inyong Facebook account. Meron po dong code. If ever ma-disabled, merong code kayo na pwedeng i-login para ma-recover nyo yung account nyo. Siyempre, ito yung pang-5, sumunod sa community standard. Kapag pasaway tayo kay Facebook or sa kanyang platform, pwede tayong ma-disabled. So, ito yung step-by-step guide para ma-recover yung disabled account. Step 1, alamin ng reason kung bakit na-disabled. So, ano nga ba yung violation mo? Isipin mo ano yung mga previous na ginawa mo sa page mo or profile. So, ako na-determine ko kagad kasi nga, ang dami kong nireplyan na sunod-sunod sa comment section, puro Shopee link. So, yun. Makikita nyo din yan sa inyong email na nakalink sa Facebook. Tingnan mo kung may temporary or permanent disabled yung status. Yung atin is temporary, kaya na-recover ka agad natin. Pangatlo, mag-submit ng appeal. Ito nga yung ginawa natin kanina. Pumunta sa help center, i-fill out ang appeal form, ilagay ang tamang details, name, email, at yung ID for verification ng identity. Pangatlo, mag-upload ng valid ID. Yan, dapat readable at malinaw, valid. I suggest nga passport. Okay? Pang-apat, maghintay ng review 24 to 7 days. Ganong katagal guys. Okay pa rin sa atin guys, ilang oras lang, bumalik na kagad. At follow up mo, kung walang response si Facebook, pwede ka pa rin mag-follow up ng verification. Mag-reply ka lang doon sa email na nakalink doon sa inyong Facebook. So, pwede kayo mag-reply doon. Okay? So, for now, guys, ingatan nyo po yung account nyo. Lalong-lalo na kung ang mga content nyo is regarding sa politics, civic issue, mabilis po talaga maka-disabled ng account yan ngayon. Okay? So, iwasan na natin yan. Mag-share ng mga spam. Iwasan din natin mag-spam sa comment section or mag-spam sa messenger. So, yun lang guys, no? At maraming salamat. Kung nakatulong to guys, please consider subscribing, comment mo dyan sa may baba. At guys, I suggest magkuha na kayo ng ganitong passport or ID sa DFA. If ever magkaroon kayo ng problem sa Facebook or any social media platform, ito po yung makakatulong sa atin. Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa next video and follow for more. Bye-bye.